umaakyat muli ang leverage sa crypto at kapansin-pansin kung gaano kabilis din itong nagbabawas ng init kapag may konting sabit sa price. Ayon sa second quarter State of Crypto Leverage ng Galaxy Research, ang crypto collateralized loan ay lumobo ng around 27% itong nakaraang quarter tungo sa around $53.1 billion, ang pinakamataas mula early 2022. Pinapagana ito ng record demand sa DeFi lending at pagbabalik ng appetite sa risk. Sa ganitong backdrop, hindi nakakagulat na ang mabilis na pag-akyat ng leverage ay sinabayan ng isang matinding volatility. Sa nakaraang linggo, mula sa around $124,000 ay tumulas si Bitcoin hanggang halos around $115,000 as the time of recording. At nagbigay ito ng higit sa $1 billion na liquidation sa kabuuang crypto derivatives, ang pinakamalaking long wipeout mula early August. Para sa maraming analysts, ito ay maituturing na healthy profit taking, hindi simula ng full reversal. Pero malinaw ang lesson, kapag mabilis maipon ang leverage, lalo ring nagiging marupok ang tape. Pinupuntirya ng Galaxy ang mga stress point na umuusbong na. Noong July, nagkaroon ng waves of withdrawal sa Aave na nagtulak sa Ethereum borrowing rates na lumampas sa Ethereum staking yields. Nabutas nito ang economics ng sikat na looping trade kung saan ginagamit ang stake Ethereum bilang collateral para muling mangutang ng Ethereum. Ang pag-unwind ay nagpalala sa exit sa mga staking position at nagtulak sa Beacon Chain exit queue sa record na around 13 days. Kasabay nito, binabantayan din ng Galaxy ang pagtaas ng borrowing cost para sa USDC sa over-the-counter market simula July kahit panatag ang on-chain lending rates. Ang spread sa pagitan ng off-chain at on-chain dollar funding ay umabot sa pinakamalaki mula late 2024, isang indikasyon na mas malakas ang demand para sa dollars off-chain kaysa sa liquidity on-chain. Ang ganitong disconnect ay maaaring magpalala ng volatility kapag lalo pang sumikip ang kondisyon. Sa kabuuan, nananatiling constructive ang pananaw ng maraming strategies dahil suportado pa rin ng institutional demand at ng tuloy-tuloy na ETF inflow ang bull backdrop. Subalit sa gitna ng lumulobong loan volumes, concentrations ng lending power, mga panakanakang DeFi liquidity crunch at lumalaking pagitan ng on-chain at off-chain dollar markets, mas marami ring punto ng tensyon ang ipinapakita ng sistema at ayon sa Galaxy, ang $1 billion flush noong Thursday ay malinaw na babala na ang pagbabalik ng leverage ay may dalawang talim. Sa kasalukuyang takbo ng price, bumaba ang implied at realized volatility sa kabuuang market habang papalapit ang speech ni Jerome Powell sa Jackson Hole at marami ang odds sa September rate cuts. Gayunman, may mga paalala laban sa complacency. As the time of recording, si BTC ay nasa around $115,000, si Ethereum ay nasa around 4,300 price range, samantala ang gold ay nasa 3,300 at nagko-consolidate sa ibabaw ng major support malapit bago ang Jackson Hole. Dagdag pa rito, may record na around $3.8 billion sa Ethereum ang nakapila para sa pag-unstake na may waiting time na 15 days. Isang potensyal na pinagmumula ng profit-taking pressure kahit sabay ang pagdaloy ng demand mula sa ETF at sa mga treasury firm. Meron namang mga tanong kung gaano ba talaga kataas pa ang pwedeng abutin ni BTC bago man lamig ang cycle. Nagpahayag ng tuwirang pananaw si Stephen McClurg, CEO ng Canary Capital, sa isang interview sa CNBC. Sinabi niyang may greater than 50% chance na pumalo si Bitcoin sa bandang $140,000 hanggang $150,000 ngayong taon bago dumating ang isa pang bear market sa susunod na taon. Tinukoy doon, si BTC ay nasa paligid ng 115,000. Ang paglakad patungo sa range na iyon ay katumbas ng 19% hanggang 27% na upside. Ayon kay McClurg, hindi niya gusto ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Para sa kanya, dapat ay nagbawas na ng rates ang Federal Reserve sa huling dalawang meeting nito. Inaasahan niyang magkakaroon ng rate cut sa September at October. Sumang-ayon dito ang market, ipinapakita ng CME Fed Watch Tool ang 92.5% na posibilidad ng September rate cut. Para kay McClurg, ang malaking bahagi ng recent price action ni Bitcoin ay hinatak ng inflow sa spot BTC ETF at ng pagbili ng mga treasury firms. Yan ang talagang nagtutulak sa price. Dagdag pa niya, lumalawak ang base ng mga allocation, hindi lang maliliit na institution, kundi pati sovereign wealth funds at mga insurance companies ay aktibong nag-iimbestiga. Salungat naman ang pananaw ni Michael Saylor, Executive Chairman ng Strategy. Para sa kanya, winter is not coming back. Kapag hindi raw pupunta sa zero si Bitcoin, ang destinasyon ay $1 million over
time. Ganito rin ang tono ni Matt Yugan, Chief Investment Officer ng Bitwise, na nagsasabing hindi niya inaasahang babagal ang bull market sa nalalapit na panahon, and I bet 2026 is an up year. We're in for a good few years. Sa kabilang panig ng crypto complex, sumiinit ang usapan tungkol sa posibleng alt season. Ngunit nakasalalay daw ito sa ikikilos ng People's Bank of China at sa tugon ng mga investor sa pangamba ng pagbagal ng pandaigdigang ekonomiya. Sa prinsipyong monetarist, ang central bank stimulus, pagbabawas ng interest rates o mga special financing condition ay nagpapalaki ng money supply at karaniwang pumapabor sa risk asset tulad ng stocks at cryptocurrencies. Sa isang ulat noong March 2025 mula sa 21 shares, binigyan diin ang mataas na correlation na around 94% sa pagitan ng price ni Bitcoin at ng global liquidity. Mas mataas pa kesa sa ugnayan nito sa S&P 500 at sa gold. Sa kasalukuyang datos ng Porkopolis Economics, ang US M0 monetary base ay nasa $5.8 trillion, kasunod ang Eurozone sa $5.4 trillion, ang China meron namang $5.2 trillion at Japan sa around $4.4 trillion. Dahil kumakatawan ng China sa roughly 19.5% ng global domestic product, critical ang monetary nito kahit madalas nagdo-dominate ang US Federal Reserve sa mga headline. Hindi rin maganda ang pulse ng real economy sa China. Sa pinakahuling ulat noong July, bumaba ng 0.1% month over month ang retail sales batay sa estima ng Goldman Sachs. Ang fixed asset investment noong buwan ding yon ay sumadsad sa 5.3% year over year, ang pinakamalalim na contraction mula March 2020. Samantalang ang industrial production ay umangat lamang ng 0.4%, tumaas naman ng 5.2% ang survey-based urban unemployment rate mula 5% noong June. Ayon kina Chang Xu at Eric Zhu ng Bloomberg Economics, maaaring maglunsad ng stimulus ang PBOC as soon as September. Kaparehong pananaw ng inilatag ng Nomura at Commerce Bank na it's only a matter of time bago dumating ang mas malakas na support ng policy. Gayunman, kahit magpakawala ang PBOC ng expansionary stance, maaaring manatiling maingat ang crypto investors kung uusbong ang takot sa global recession. Sa Estados Unidos, nagpapakita ng paghina ang consumer mood. Ayon sa University of Michigan survey noong Friday, around 60% ng mga Amerikano ang umaasang lalala ang unemployment sa susunod na isang taon, antas na huling nakita noong 2008 hanggang 2009 financial crisis. Pero iba ang sinasabi ng tape. Umabot sa bagong all-time high ang S&P 500 at umangat din ang yields sa 5-year treasury. Isang indikasyon na ang investors ay nananatiling mas malapit sa optimism kaysa takot. Karaniwan, kapag tumataas ang pangamba sa recession, tumataas ang demand para sa asset na suportado ng pamahalaan ng US at bumababa ang yields. Subalit matapos sumubsob sa 3.74% noong August 4, ang pinakamababa sa mahigit 3 buwan, ang 5-year treasury yields ay bumalik sa 3.83% nitong Biyernes. Ipinapahiwatig nito na humuhupa ang risk aversion at nagbubukas ng espasyo para sa altcoin market capitalization na muling bumawi, lalo na kung maglalabas ang China ng mas malakas na stimulus. Sa ganoong senaryo, sapat ang tulak mula sa PBOC upang ihatid ang mas malawak na risk on rotation at posibleng magpaangat sa cryptocurrencies tungo sa mga panibagong all-time high. Ano sa tingin nyo? Darating ba ang altcoin season sa September? Let me know in the comment section.